Hallelujah. Talaga nga naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Kun dagijek bibuya naimbag nga rabi iyo amin. Hallelujah. So nga anyanyain ko po kayong lahat na tumayo at kumanta tayo ng kantang Ilocano. Kaya hallelujah. Hallelujah. O Jesus, sidaton ko, daytoy puso ken biag ko, sikalat ipagsirbiyag, ingga tumpal biag. Idalanak o Diyos ko, tumpalik tibilin mo, anya man na mapasamak, sikat ka mga ialanak o Diyos ko. Tumpalik tibilin mo, anya man na mapasamak, sikat ka mga. Hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord, sikalang apo ti pagkamangan ni you, Jesus. Sumurot kami king ka, O Diyos. Hallelujah. Pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Lord, masaya po kami at nandito na naman po kami sa harapan mo, Panginoon. At makasama ka na namin, Panginoon, araw-araw, God. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi mapahamak, kundi mabigyan ng buhay na walang hanggan, O God. Hallelujah. Lord, ngayong gabi, Panginoon, makipag-usap po kami ka sa iyo, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng iyong espiritu, O God. Balutin niyo po kami, Panginoon, para hindi po kami mapahamak, kundi bigyan niyo po kami ng kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, Lord Jesus, alam po namin na itong pagkakataon na to, ito ang binigay mo para sa amin, Panginoon, na maisabi namin lahat ng aming gustong sabihin. Pero ang unang-una, Panginoon, hindi po namin magagawa ang lahat, kundi kung ipalubos mo amin, Apo, ti amin nga kayat mo, O God. Sika, Apo Diyos, ti masurot hanga si kami, O God. Tamo mi, Apo Diyos, hindi mi ammo ti masangwanan mi, kundi sika, Apo Diyos, ti makammo. Lord, ibilin mi nga rod kayong ka, O God, tatangarabi nga sika ti mangted kadya kami, ti nalawag o nasillag nga kapanunutan ti amin, O Lord. Lord, salamat, Apo. Gan kastamat, Apo, ti agsao, ti dagiti sasaom, Apo, ni Pastor, O God, na ikam, Apo Diyos, iti tibkar, kan laing na, O Apo Diyos, pulutam tingiwat na, ikam, Apo, ti naunag pa'y nga kapanunutan, O God, amo mi, Apo, ti Pastor mi, O God, nga so na, Apo Diyos, ti mangmangted kanyami ti tibkar, ti amin nga tinakam mi, O God. Hallelujah. So nga rod, O God, ibilin mi king ka amin, O God. Dahito yung aramid mi. Tulungan na kami, O God. Salamat, Apo. By the name of Jesus. Amen. Amen. Ayan, good evening po sa bawat isa sa atin. Muli, sa pagkakataon na ito, nagsama-sama muli tayo dito po sa bahay-sambahan ng ating Panginoon upang manalangin, magpuri sa Kanya. At ngayong gabi po, bago tayo pumunta sa ating panalangin,
Pumunta muna po tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon na siyang magbibigay lakas sa ating spiritual na buhay. Ito po ay mag-i-encourage sa atin sa ating pagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa mundong ito mga kapatid, bilang isang mananampalataya, maraming mga challenges na dumarating sa ating mga buhay. Lagi kong sinasabi na simula nung naging mananampalataya tayo, ay prone na tayo sa mga pagsubok. Prone na tayo sa mga temptasyon. Prone na tayo sa mga negatibong pangyari sa ating mga buhay. Dahil nga po, dito po sinusubok ng diablo kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At makita natin, ginagawa lahat ng diablo upang tayo ay ma-down, bumagsak. Makita na lang natin sa buhay ni Job nung si Job po ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon at nakita po natin kung ano yung ginawa ni Satanas sa kanya at humingi siya ng pahintulot kay Yahweh o sa ating Panginoong Diyos na subukin si Job para makita kung gaano katatag o totoo nga bang nagpupuri siya o matuwid siyang lumalakad sa ating Panginoon. At sa atin mga kapatid, hindi lingid sa atin na tayo rin po ay isang matuwid o tayo po ay mananampalataya na sumusunod kay Kristo at tayo po ay sinusubok sa ating mga pananampalataya. At ngayong gabi mga kapatid, ang ating tema ay pinamagatang Keep Your Faith. Panatilihin ang iyong pananampalataya. Kaya sabi ko nga kanina, na prone tayo sa mga pagsubok. Hindi pinangako ng Diyos na kapag tayo may manampalataya sa Kanya, kapag tayo ay sumunod sa Kanya, ay magiging hayahay ang ating mga buhay. Hindi po yun. Pagkos susubukin tayo ng diablo para po bumagsak tayo sa ating pananampalataya. Ngayon po, keep your faith. And how? Paano natin mapapanatili ang ating pananampalataya? Ito po ay maikli lamang. Alam ko at alam nyo na ito, narinig na natin, napapakinggan na natin. Nais ko lamang pong i-remind muli sa bawat sa atin ngayong gabi na paano natin mapapanatili ang ating pananampalataya. Una po, in the book of Hebrews chapter 12, verse 2, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Yun po, no. Paano natin mapapanatili ang ating pananampalataya? Dapat laging nakatuon ng ating paningin sa ating Panginoong Hesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Sa ating mundo mga kapatid, maraming mga negatibong nangyari sa ating paligid. Even sa loob ng ating pamilya o sa sarili mismo natin. Maraming mga negatibong nangyayari sa atin. Maraming mga negatibong circumstances na siyang dumarating sa atin. Maraming mga temptasyon. Maraming mga nakaka-stress na mga pangyayari, mga bagay sa atin. At ito po ay reminders po about sa atin kung bakit yung iba, sinasabi nilang may pananampalataya, hindi sila nakapagpapatuloy sa kanilang paglilingkod o bumabagsak o nanghihina ang kanilang pananampalataya dahil minsan nakatuon sila sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Nakatuon sila sa mga negatibong nangyayari sa kanilang mga buhay. Sinasabi nila na simula nung naging Kristiyano ako, dito na ganito naging buhay ko, marami nang dumarating na problema sa akin, ganito. Kasi doon sila tumitingin. At minsan, ang mga Kristiyano, mga mananampalataya, ay tinitignan nila yung kapwa nila Kristiyano na, ganito, kapwa nila Kristiyano, ganito, ganyan. At minsan, nadi-discourage na din sila. No, nadi-discourage tayo na, Kristiyano naman, ba't ganito siya? Ka-churchmate ko pa naman, ba't ganito? Parang nadi-discourage tayo dahil sa mga nakikita natin, sa mga problema natin kinakaharap. Pero po, ang reminders po sa atin, na gusto ko pong iparating sa bawat isa, huwag nating itingin ang ating pananampalataya sa mga tao, sa pangyayari, sa mga pangyayari sa ating mga buhay. Dahil sigurado kapag ganon ang ginawa po natin, babagsak po tayo. Babagsak ang ating pananampalataya. Kaya nga ito po, in the book of Hebrews, na sinasabi niya na paano natin mapapanatili ang ating pananampalataya ay una po,
ay fix your eyes into Jesus, the author and the finisher of your faith. Don't look around. Sabi nga, don't look around and you will be stressed. Makapa-stress, nasa paligid natin. Di ba? Puro problema, mga problema mo sa anak mo, sa tuition, sa kanilang trabaho, problema mo yung asawa mo, o ano pa, problema mo yung financial, sakit, problema mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Sabi nga, don't look around and you will be stressed. Anong gawin natin? Just look up and you will be blessed. Yon po ang gawin po natin. Ito yung naalala ko na kinanta nila Auntie Melda noon, yung family niya, family hero, yung itangad mo tamatam jingato. Di ba? Itaas natin ang mata natin sa taas sa ating Panginoon at makita po natin yung gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Kapag sa tao tayo nakatingin, sa pangyayari tayo nakatingin, wala pong mangyari sa atin. Babagsak po tayo, babagsak ating pananampalataya. Pagkos ituon natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa po na dapat nating gawin para mapanatili ang ating pananampalataya. In the book of Hebrews chapter 10 verse 25, have fellowship with other Christian. Ano sabi niya in the book of Hebrews? Na wag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Paalala po sa atin, napakahalaga po ang pagtitipon in the book of Hebrews chapter 10 verse 25. Napakahalaga po ang pagtitipon sa ating mga mananampalataya. Bakit? Dahil dito tayo napapalakas, dito tayo nai-encourage, dito tayo nakita natin yung mga kapwa natin mananampalataya sa kanilang mga testimonies, di ba? Bilang isang mananampalataya, hindi yung nag-iisa tayo. Kailangan natin ang kapwa natin mananampalataya. Ano din ang sinabi ng book of Ecclesiastes, 2 is better than 1. Dahil may tutulong sa kanya. In the book of Ecclesiastes, sabi niya doon, na bawat mananampalataya, kailangan natin ang bawat isa. Kaya napakahalaga yung mga pagtitipon. In-encourage ng author na ito na bawat mananampalataya ay umattend sa mga pagtitipon para magpalakasan, mag-encourage siyan, magsuportahan sa bawat isa. Ito po yung pag-remind po sa bawat isa, yung mga pagdalo po natin. Tuwing Sunday, prayer meeting, sa mga Bible studies, sa mga outreaches. Ito po yung reminders po sa bawat isa na dapat wag nating kaligtaan yung mga bagay na yon, yung pagsama-sama natin bilang isang mga mananampalataya. Di ba? Yung mga ginagawa natin, sharing, mga testimonies, kwentuhan sa mga pangyayari sa buhay, pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Dito tayo napapalakas. Kasi nga po, kapag sabihin natin, Kristiyano ako, tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay, at hindi ka naman umaattend sa church, hindi ka naman umaattend sa mga pagtitipon, ano na lang ang mangyayari sa'yo? Diba? Kaya napakahalaga po sa bawat isa sa atin na dapat tayo pong mga mananampalataya ay dumalo sa mga pagtitipon para mapanatili natin ang ating pananampalataya. Ano pa? Pangatlo po, trust in God even in difficult times. Dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon kahit na sa mga hindi magagandang mga pangyayari sa ating mga buhay. Andun pa rin nawa yung pagtitiwala natin sa Diyos na pag may problema tayo, nanghihina na tayo, na-stress na tayo, nade-depress na tayo, nawawala na tayo ng gana. At minsan, nakakalimutan na natin ang ating Panginoon Diyos sa mga bagay na yon. Dahil pag nawalan tayo ng pera, anong unang ginagawa po natin? Umahanap agad tayo ng paraan para makautang. Pag may karamdaman tayo, umahanap agad tayo ng gamot
para matake, para gumaling. Na minsan sa mga pangyaring 'yon ay hindi natin nakikita ang Diyos o nawawala yung pananampalataya, pagtitiwala natin sa Kanya dahil sa ganung mga sitwasyon. Dapat po sa mga difficult times sa ating mga buhay, andon pa rin yung pagtitiwala natin. Na darating yung mga problema sa atin, alam natin na magtatagumpay po tayo dahil ang Diyos ang siyang magbibigay ng katagumpayan sa atin. Ang Diyos ang siyang magpapalakas sa atin. Kapag dumating yung mga problema sa ating mga buhay, alam natin na sasamahan tayo ng ating Panginoon. Ganun lamang po, alam naman natin yung in the book of Romans chapter 8 na laging kino-quote ni Pastor na Romans 10:28. Ano yung nakalagay doon na all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. No, lahat ng mga pangyayari sa ating mga buhay, good man or bad times, all things work together for good sa mga taong nagmamahal sa ating Panginoon. Basta magtiwala tayo sa plano niya sa ating mga buhay. Huwag tayong bumitaw sa mga dumarating sa ating mga buhay. Huwag tayong bumitaw sa ating pananampalataya kapag dumating yung mga bagay na iyon dahil normal lang po na magkaroon tayo ng mga problema sa buhay. Normal po na magkaroon tayo ng mga difficult circumstances sa ating mga buhay. Pero po, kahit na gano'n ang nangyari sa ating mga buhay, andun pa rin yung Diyos natin na siyang tumutulong, nagpapalakas sa atin. Pang-apat po, ito na po yung last. Remember God's promise. Lagi natin alalahanin ang pangako ng Diyos. Dahil ang Diyos, pag nangako, tutuparin niya. Hindi kagaya ng tao, pag nangako, napapako. No. Dapat tayo po, manatilit po tayo sa ating Panginoon. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos sa atin. Kung nagbabasa tayo ng Bible, marami tayong mababasa na pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. Marami na tayong napapakinggan na pangako ng Diyos. Ang pangakong yan ay gagawin niya yan sa buhay mo. Gagawin niya yan sa buhay po natin. Panghawakan natin. Alalahanin natin lagi ang pangako ng Diyos. Pag nanghihina na tayo, pag nadadown na tayo, alalahanin mo ang pangako ng Diyos. Alalahanin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo ang Diyos noong ikaw ay nahihirapan kung ano yung ginawa niya sa buhay mo. Remember God's promise. Dahil ang pangako ng Diyos ay laging mangyayari sa buhay po natin. Yun lamang po yung apat na gusto kong iparating sa bawat isa. Marami pa. Kaya sa pagbabasa ng Bible, pananalangin. Yan, lagi natin napapakinggan yan. Ito po ay makakatulong sa pananatili ng ating pananampalataya. Pagbabasa ng Bible, pananalangin, yung mga bagay na yon. Apat, idagdag mo yung dalawang yon. 6, marami pa. Diba? Kaya nga po, paalala po sa bawat isa. Keep your faith and how? First, fix your eyes into Jesus, the author and the finisher of your faith. Pangalawa po, have fellowship with other Christian. Pangatlo, trust in God in difficult times. And pang-apat, remember God's promise. Kapag ginawa natin yung mga bagay na ito, makakatayo po tayo sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pero po kapag hindi natin nagawa yung mga bagay na ito, expect natin, ang bilis nating ma-down, ang bilis nating matempt, ang bilis nating bumagsak sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pero po kapag ginawa natin ito, anumang bagyong dumating sa atin, kada signal number 10, mananatiling nakatayo pa rin po tayo. Dahil ginagawa natin yung mga bagay na ito. Ito po yung reminders po sa bawat isa. Ngayong gabi, ito po yung salita ng ating
Panginoon. Punta po tayo kung saan po tayo mananalangin.
dadako po tayo sa mga prayer request. Sino po yung mga may prayer request at idulog po natin ngayong gabi sa harapan ng ating Panginoon. Knowledge and wisdom kay sa'yo. Yan, pag-pray po natin si Brother Manny sa kanyang pag-entrance exam sa PSU. Ayan, yung mga teachers po na magpapa-exam at yung mga estudyante na mag-exam. Yan, pag-pray po natin si Brother ano pa yan ni Brother Joseph. Ayan, sa kanyang operasyon. Yan, na maging matagumpay yung kanyang pag-opera. Sino pa po? Yan, pag-pray po natin kay si Erica, yung will ng Panginoong Diyos sa buhay po niya. And healing kay Sister Emelda. Ayan, meron pa po ba? Ayan, kung wala na po, ibigay na po muna natin ang ating handog, ating kalab sa ating Panginoon bilang papuri at pasasalamat sa Kanya at ibigay po natin ito ng buong puso. At awitin natin, tayo ay magbigay at bigay po natin ito sa ating Panginoon. Magbigay Panginoon, tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila, sa oras pong ito, Panginoon, muli kami ay dumudulog sa iyong harapan na sama-samang dumudulog sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na siyang patuloy na siyang nag-remind sa amin, Panginoon. Nanawa, Panginoon, tulungan mo po kami na magawa po namin ito, Panginoon, upang mapanatili po namin ang aming pananampalataya sa iyo. Patuloy, Panginoong Diyos, na i-remind mo po itong mga salita mong ito, Panginoong Diyos, sa patuloy po naming pamumuhay dito sa lupa, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoong Diyos, nagkakaisa kaming itinataas si Brother Joseph sa iyong harapan, Panginoon, sa kanyang pag-oopera, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, na ikaw pong siyang patuloy na tumulong sa kanya. Patuloy, Panginoong Diyos, na palakasin mo po siya sa doktor, Panginoong Diyos, na siyang gagamitin mo upang mag-opera sa kanya. Lord, patuloy, Panginoon, nabigyan mo po ng karunungan, katalinuhan, Panginoong Diyos, upang maisaayos po niya ang pag-opera sa kanya, Panginoon, at magiging matagumpay ito, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, alam po namin na itong anak mong ito, Panginoon, ay mararanasan ka po niya at maging matagumpay po ang kanyang pag-opera sa kanya. At patuloy mo din, Panginoon, ay provide po ang kanyang pangangailangan at sa kanyang matapos na pag-opera, Panginoong Diyos, Lord, patuloy mong pagalingin po siya upang mapabilis ang kanyang paggaling, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, si Sister Imelda sa iyong harapan, Panginoon, na masakit po ang kanyang ulo. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na sa gabing ito, hipuin mo po siya na iyong mapagpalang kamay. Pagalingin mo po sa pangalan ni Jesus ang kanyang karamdaman, Panginoon. At hindi lamang po siya, Panginoon, kaming mga nandito, kung may nararamdaman man po kami sa mga nanonood online, Panginoon, o miyembro po ng aming pamilya, o miyembro po ng aming iglesia, Panginoong Diyos. Lord, dalangin din po namin na sila po iyong pagalingin, sila din, Panginoon, sa iyong hipuin at iparanas mo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sa oras pong ito, sa gabing ito, Panginoon Diyos, mararanasan ka po, Panginoon Diyos, ng bawat isa ang kagalingan ang siyang mararanasan po ng bawat isa sa amin. At tinatas din po namin, Panginoon, si Brother Manny sa iyong harapan. Lord, sa kanyang pag-entrance exam sa PSU, Panginoon. Lord, sa kanyang pag-i-exam, dalangin po namin na bagyan mo po siya ng karunungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na itong
anak mong ito, itong kabataan mo ito, Panginoong Diyos, ay alam po namin na siya po isang iyong sasamahan sa kanyang pag-iisang Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na siya po yung magtatagumpay at alam po namin, Panginoon, na siya po yung makakapasa dahil ikaw ang siyang tumulong sa kanya, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, si Sir Erica sa iyong harapan. Lord, itong anak mong ding ito, Panginoon, anuman, Panginoong Diyos, ang iyong plano, anuman, Panginoon, sa iyong kagustuhan sa kanyang buhay, yun po ang siyang masusunod, Panginoon. Kaya ngayong gabi, Panginoong Diyos, patuloy kang mangusap sa kanya, patuloy mong ipaintindi mo, Panginoong Diyos, ang iyong plano mo sa kanya, Panginoon. Let your will be done sa buhay, Panginoong Diyos, ni Sister Erica, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoong Diyos, na mas magandang plano mo kaysa sa plano po niya, Panginoon. Alam po namin, Panginoon Diyos, na ang plano mo ay maranasan po niya dahil ikaw po ang siya magtutugon at patuloy, Panginoong Diyos, na tutulong sa kanya. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin itong anak mong ito ay hindi mo iiwan at hindi mo pababayaan, Panginoon. Igagawin mo po ang iyong plano, ang patuloy, Panginoon, na pangako mo sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, at tinatin po namin, Panginoon, ang mga teachers, Panginoong Diyos, na magpapa-exam, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoong Diyos, na bigyan mo po sila ng karunungan, katalinuhan, at patuloy na akinanos, Apo, iti panagisuro da dagiti estudyante da, Apo Diyos. Kastamat, Panginoon, sa mga estudyante, Panginoong Diyos, na siyang mag-i-exam, Lord, dalangin din po namin na patuloy mo din silang tulungan. Bigyan mo din sila ng katalinuhan, karunungan, at sa kanilang mga na-review, Panginoong Diyos, patuloy na manatili sa kanilang kaisipan, Panginoong Diyos, at patuloy na may remind sa kanilang mga pinag-aralan, Panginoong Diyos. Sa mga anak mo mag-i-exam, Panginoon, alam po namin na sila po'y mangunguna dahil ikaw po ang magbibigay ng karunungan, katalinuhan sa kanila, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoong Diyos, bawat isa sa amin, may mga panalangin po kami sa iyo. May mga daing po kami sa iyo, Panginoong Diyos. Alam mo po ang bawat nilalaman ng aming mga puso't isipan. Alam mo po ang bawat suliranin po namin, Panginoong Diyos. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na sagutin mo po ang bawat panalangin po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, alam po namin, Panginoong Diyos, na may mga individual po kaming mga prayer, Panginoong Diyos. Lord, alam po namin at patuloy kami magtitiwala sa iyong pangako at sa iyo, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoong Diyos, tinatas din po namin ang bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoon. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy mo ding pagpalain ng bawat isa. I-provide po ang lahat po ng aming pangangailangan sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Palakasin mo po ang bawat pananampalataya po namin. Palakasin mo po ang bawat mananampalataya, Panginoong Diyos, sa lugar na ito. Sa mga nanghihina, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, patuloy mong i-remind sa kanila ang dapat nilang gawin upang mas lumakas pa, Panginoon. Patuloy mong ibigay ang init ng kanilang pananampalataya, Panginoong Diyos. Patuloy kang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Sa mga nangailangan financial, Panginoong Diyos, i-provide mo po ang bawat pangangailangan po ng bawat isa. Sa mga nangailangan ng iyong pagyakap, comfort, Panginoon, Lord, patuloy mong i-comfort ang bawat isa, Panginoon Diyos. Alam mo po, bawat suliranin po namin, alam po namin na ikaw ang siyang maasahan po namin na siyang makakatulong sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoong Diyos, na gawin mo kaming daluyan ng pagpapala sa bawat taong nakakasalamuha, sa bawat nakakita po namin, Panginoon Diyos, sa bawat nakakausap po namin, Panginoon. Makita po nawa si Kristo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ang dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain mo po kami, bawat miyembro sa iglesyang ito, upang maibigay din po namin ang pangangailangan ng aming iglesia, Panginoong Diyos. Lord, i-provide mo po din po, Panginoon, ang pangangailangan ng aming iglesia. May mga projects po kami, Panginoon. May mga natatapos na projects, Panginoon. Salamat dahil ikaw pong nag-provide, Panginoon. May mga projects pa po kami na hindi pa tapos, Panginoong Diyos, na pinaplano, Panginoon. Lord, ikaw pong siyang mag-provide nito, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng pangangailangan, Panginoong Diyos, ng aming simbahan ito upang mas mamatibay, mas mapaganda pa, Panginoong Diyos, ang bahay-sambahan po namin, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga leaders po ng aming iglesia na pinapangunahan ng aming mga pastor, Panginoong Diyos, sa mga deacons, Panginoon, sa mga elders, Panginoong Diyos. Ang dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa, bawat
nawa Panginoon Diyos, magampanan po namin ang tungkulin po namin bilang isang leader sa iglesyang ito, Panginoon. Sa aming mga pastor, Panginoong Diyos, na siyang ginagamit mo po, na siyang nag-lead po sa amin. Ang dalangin din po namin na patuloy mo din silang tulungan, pagkaingatan, protektahan, Panginoong Diyos, sagutin ang kanilang mga pangailangan, sa kanilang mga dinidesire, Panginoong Diyos, ikaw pong siyang patuloy sa magot nito. Sa kanilang makaramdaman, Panginoong Diyos, ikaw siyang magbigay ng kagalingan, Panginoong Diyos. Sa kanilang kalungkutan, ikaw siyang patuloy na magbigay ng kasiyahan, Panginoon. Lord, patuloy mo din silang pagpalain, Panginoon, ang mga anak mong ito na siya naglilingkod sa iyo, na siya nagpapagamit sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, pagpalain mo po, yakapin mo po, pagalingin mo po, Panginoong Diyos. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na magagamitin mo po sila sa ikalalawak ng iyong gawain, Panginoon. Gagamitin mo po sila sa aming kalagitnaan, Panginoong Diyos, at sa mga taong mga pagpapahayagan nila ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sila po iyong tutulungan. I-anoint mo po sila, Panginoong Diyos. Ang dalangin din po namin, Panginoong Diyos, sa mga outreaches po namin, na siyang mga pinupuntahan po ng bawat miyembro, Panginoong Diyos. Ang dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa mga pagtitipon na iyan, sa mga uma-attend, Panginoong Diyos, na sa mga Bible studies, sa mga outreaches, Panginoon Diyos. Ang dalangin po namin na nawa magkaroon ng kaligtasan at nawa, Panginoon Diyos, mapalakas ang pananampalataya ng bawat uma-attend, Panginoon. Lord, gamitin mo po yung mga pagtitipon na iyan, Panginoong Diyos, upang mas rumami ang mga mananampalataya sa iyo, Panginoon, at mas marami pa ang mailapit sa iyo, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po ang mga outreaches na yan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga taong ginagamit mo diyan, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoong Diyos, na hindi po nasasayang yung mga pagod po nila, hindi po nasasayang, Panginoon Diyos, yung mga effort po nila, Panginoon, na siyang pagpupunta sa mga outreaches, Panginoon. Alam po namin na meron kang gagawin dyan sa lugar na yan, Panginoon Diyos, at may mga mailalapit po ang bawat isa, Panginoon Diyos, na kaluluwa sa iyo. At hindi lamang yan, Panginoon Diyos, pagpapalain mo din po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa mga panalangin po namin, alam po namin, Panginoon, na nakarating po sa iyong banal na trono. Salamat, Panginoong Diyos. At sa mga offering, Panginoong Diyos, sa siyang nalikom, ang dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain mo ito, na siyang magagamit po sa ikilalawak na iyong gawain, Panginoon. At ipinapakita po namin, Panginoon, na ang mga pagpapalang ito ay nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon Diyos, sa iyong mga pangako na sinabi mo po, Panginoon, na kapag kami nagbigay sa iyo, Panginoon Diyos, ay ibabalik mo po ito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa bawat isa, Panginoong Diyos. Salamat sa pangako mong yan, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na sa gabing ito ay patuloy ka po naming mararanasan hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Patuloy pong protektahan ang bawat isa at palakasin, Panginoon, at sa aming pamamahinga mamaya, bigyan mo po kami ng kapahingahan. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat sa atin.